Kaibigan, welcome back. Papunta ako ngayon sa aking cobbler, sa aking hopefully ma-establish ko yung relasyon ko sa bagong sapatero na nakita ko dito sa mga nagrekomenda sa akin, yung kaibigan ko. Tsaka it happens sa alam pala ni mother-in-law, kilala pala niya yung lugar na yun. May problema yung aking dress shoes, yung aking sapatos na isa sa pinakamahalaga, pinakapaborito kong sapatos, yung maraming mga kwento ng sapatos ko. Natanggal yung swelas niya. Nakikita ninyo. Right. Yeah. At yung una kong sapatero, binidyo ko na rin yun na dinalhan ko noon. Hindi maganda na natanggal na rin. At alam nyo, either maganda or masaya o nakakalungkot kung makikita nyo ito sa akin. Dahil dumalo ko sa isang punerarya ng isa sa mga close na mga tao sa aming pamilya. It's actually best friend ng aking mother-in-law na pumanaw na, si Auntie Jessie. At marami akong kwento noon. I'm just not sure kung how much yung i-open ko sa inyo. Pero may nakilala akong mga kamag-anakan, kaibigan, mga kababayan ni Mrs. T. At iba kilala ko sa pangalan at nakita na nila nga muli ako. Nandun kami at ito nga sa huli naming pagbabalik sa pag-uwi namin na bigla kong bakit kakaibang pakiramdam ko sa paghakbang ko. Yung pala nasira na naman yung swelas nito. Nung nakaraan nasira din, pero kasalanan ko yun dahil nag-video ko noon, yung unang video ko na sulyap, mga patchy na mga videos. Nagboxing ako noon sumuntok ko doon sa aking punching bag at doon siya natanggal. Kasalanan ko yun, pero ito maingat naman ako. Hindi lang sa maganda pagkakagawa. And I understand kapag nilagyan mo ng glue sa ganito kalamig, they crack at naging mahina ang glue. Naninigas ng hindi naging epektibo. Pero there's a way. Kaya I'm disappointed, pero hopefully itong bagong cobbler, itong bagong shoe repair ko to, shoemaker kong natagpuan ay mag-isang magaling. Kaya mahal na mahal ko to Sabi ko sa inyo sa aking video noon, itong sapatos kong ito, una kong sinuto nung kinasal kami ni Mrs. T. Mga nasundan na yun ay mga kasal pa ng mga iba naming kaibigan. At nasundan din ng mga napakaraming mga punerarya, mga dinaluhan kong mga pumanaw ko na ng mga kakilala, kamag-anak, kaibigan. Kaya ngayon talaga, di ba? Kaya sa pagtanda ninyo, sa dahan-dahan ninyo pagtanda, marirealize ninyo na nangyayari ito. Kaya maaaring gumawa ko ng content nito si Auntie Jessie. At isa pa, ngayong linggo na to ay pupunta kami sa isa na namang libing, isa sa kaibigan ng mother-in-law ko na naman, na mabuting kaibigan din namin yon. At sa ako na rin sasabihin yun. Sa bagpasok ng taon, dalawa na maalam na mga kaibigan namin. Kaibigan, dito ko na muna tatapusin. Hanggang sa muli. Padayon, kaibigan. Padayon. Kaibigan, nandito kami sa Thai Express, kung saan yung paborito ko. Alam nyo, kung kayo ay hindi ko kasundo, bigyan nyo ako nitong Thai Express, magkakasundo na tayo. It's a joke. Pero isa to sa mga mahilig kong pagkain. Ang order ko, ang aking laging nais dito, in-order sa akin ni Mrs. T at ng mga bata ay fried rice, beef,
fried rice, basil, spicy. Kaya may kaibigan ako, siguro kung nandito kayo nalalagi kayo sa Richmond Hill, Hillcrest Mall sa Richmond Hill, Ontario. Meron doon tagaluto doon, nag-cook siya sa Pad Thai, sa Thai Express. His name is Lito. Hindi niya alam na may channel ako, pero nevertheless, sasabihin ko sa kanya na shout out to you, Lito. Salamat sa mga extra mong mga fried rice na pinagdidikdikan sa box ng fried rice ko. At binigyan niya ako ng tip. Mas marami daw kung sa pinggan. Kaya ito ipapakita ko sa inyo. Wala akong salamin, kaya I hope na hindi ito malabo. Ito yung resibo na nakilala ko na yung aking bagong cobbler, bagong shoe repair guy, at I think magugustuhan ko siya. I think tatagal ang aming relasyon. Finally, may nakita ko na may cobbler na mag-aasikaso sa aking mga sapatos, 'di ba? At kung ano pa, anything na related to leather. Tulad ng leather jackets, leather boots, yung mga ganon, even belts. Ito ay ang ticket. Ito yon. Ang kalakip nito ay pinilas niya at nando sa aking dress shoes. Ito ang halaga. Napansin ko nung una kong video na ito ay pag masyadong malapit, blurry, di ba? I hope hindi ito blurry. Pero ito ay cost me $18. Definitely bibigyan ko siya ng tip pag oras na para pick upin. At ang pick up date nito ay January 9. It's actually sa sobrang busy niya, next week daw readily available. Pero dahil may lamay kaming pupuntahan na naman, ay napakiusapan ni Mrs. T na madaliin at sa Biyernes mapipick up na namin imbes na sa next week ng Miyerkules pa. Kaya thank goodness kasama ko si Mrs. T. Ito yung resibo. Ang binayaran is plus tax na ay $20.34. Definitely kailangan mabigyan siya ng tip. I'm sure, I'm almost certain na magandang trabaho niya. It's gonna be glue again, pero hopefully in a better system, in a better approach, better way compared sa the last guy na gumawa ng aking shoes. Kaibigan, hanggang dito na lang. Tapusin ko at sana'y maayos lagi ang kalagayan ninyo at makikita muli tayo. Ngayon, ito yung aking dress shoes na sinasabi ko sa simula ng video. Ito na siya, malinis na siya. At masasabi ko sa inyo, maganda experience ko sa bago kong sapatero, bago kong cobbler. Mukhang, sabi ko sa pamilya, sabi ko kay Mrs. T, mukhang nakita ko na ang aking forever na sapatero. And masaya ako kasi I'm an old school guy. Naniniwala ako na, of course, kaya mong i-fix yan, glue, tahiin, maraming information sa internet, di ba? Uso ang mga DIY. Pero naniniwala ako na ibang mga serbisyo, kailangan na ibigay mo sa ibang tao. Tulad nga ng halimbawa ay ang mga sapatero. Sabi nga nila, yun yung mga bihira mo nang makita dahil lahat tinatapon ng mga sapatos. Pero kaibigan, ito sapatos na ito yung magtatagal sa akin hanggang nahinga ako. Maraming alaala ang sapatos na to at para sa akin, sa dami ng alaala niya, nagumpisa nung sinuot ko to nung kinasal kami ni Mrs. T. At nasundan ng mga pagdalo sa mga kasal, sa mga binyag at nakakalungkot man yung mga alaala sa pagbisita sa paghuling bigay respeto at pamamaalam sa mga kaibigan at pamilya. Kaya sa taon na to
ay dalawang beses kaming nakapunta na kami kay Auntie Jessie. Kung napapansin niyo yung sapatos kong pinakita sa inyo, itong sapatos na to ay may putik. Ngayon ay nilinis na rin niya yung sapatero dahil yung sa sementeryo ni Auntie Jessie sa huling hantungan niya ay nagulan nun. Nung araw na yun hindi, pero natapos ang ulan at syempre may putik. Ang lugar kasi namin dito ay ang lupa ay may halong maputik pag nabasa nga siya. Unlike ng ibang mga lugar na sandy or mabato, dito sa lugar ay clay o kaputikan. Kaya siguro yun ang nakadagdag din kung bakit natanggal yung swelas. Bukod pa sa hindi ako impressed do sa nakaraan kong sapatero dahil I don't think maganda yung trabaho niya. Although naiintindihan ko na ang glue ay lumiliit, nagsishrink at nagka-crack sa ganitong katinding weather. Na ngayon nga pala ay nasa minus namumula na yung kamay ko dahil nasa negative double digits na naman kami ngayon. Tutuwa ako, gusto ko lang share ito sa inyo. At magandang serbisyo niya, napakabait, magaling, at I could tell nagbo-boom yung busy yung kanyang yung negosyo niya, yung lugar niya. Binigyan ko siya susubukan ko siyang bigyan ng tip. Pero hindi niya tinanggap. Kaya sabi ko, meron kang bagong customer at ako yun. At sabi ko sa kanya na bibili ako ng sapatos ng bota at gusto kong iyong opinion. Pero sa ibang pagkakataon na yun, pupunta ako dito at mag-uusap tayo. Sabi niya, okay. Bota, naghahanapin akong bota. Maaaring ibahagi ko rin yun sa inyo. Dahil hindi na kinakihan ko ng maliit ako. Yung ama ko mahilig sa bota. Hindi lang basta bota, yung mga talagang bota na matitibay. Mga Red Wings, yung mga ganun katulad nun. At tanda ko pa yon na hindi ko na alam yung ibang yung mga pangalan ng bota niya nung una, dekada 70s, 80s. Kaya kaibigan, sana mayroon din kayong sariling sapatero at sana importante rin na sana mayroon kayong yung pangmatagalan at panghabang buhay na dress shoes nyo dahil kakailanganin yun. Dito ko natapusin, kaibigan, ang aking video na to at dadalo muli kami sa isa na namang libing ngayong linggo at kagamitin ko na naman siya. Susuot ko na naman ang sapatos na to. Kaibigan, hanggang sa muli, ingatan nyo lagi yung sarili. Padayan, kaibigan. Padayan.